Ako si Pierre Laurent at ang tunay na ngiti ng Maynila. Ako si Pierre Laurent, 65 anyos. Ako ang nagmamay-ari ng pinakamalaking imperyo ng kosmetiko sa Pransya. Ang kumpanya ko ay nagkakahalaga ng mahigit 4 bilyong euros. May mansyon ako sa Paris, maraming mararangyang kotse, at may personal na staff na nag-aasikaso ng lahat. Ngunit ngayon, nakaupo ako sa economy class ng eroplanong patungo sa Maynila. Nakalumang t-shirt ako, punit na jeans, at sneakers na binili ko lang sa isang flea market sa Paris. Nagbalat kayo ako bilang isang ordinaryong matandang backpacker. Walang nakakaalam kung sino talaga ako. Ginawa ko ito dahil gusto kong patunayan ang isang bagay. Pagkatapos akong iwan ng asawa ko, 10 taon na ang nakalipas, hindi na rin ako kinontak pa ng kaisa-isa kong anak. Mayaman ako pero pakiramdam ko ay walang laman ang buhay ko. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na ang pera ay kayang bilhin ang lahat, kasama na ang kaligayahan, pag-ibig at ang kabutihan ng mga tao. Narinig ko ang tungkol sa Pilipinas mula sa aking mga kaibigang negosyante. Sabi nila, isa raw itong bansa kung saan ang mga tao ay mahilig ngumiti pero ngumingiti lang daw para manloko at kumuha ng pera sa mga turista. Sabi nila, ito raw ay isang lupain ng mga maruruming mahihirap, magulo at walang kaayusan malayo sa Paris. Kaya nagdesisyon akong pumunta. Gagamit ako ng pinakakaunting pera para patunayan na ang mga Pilipino ay makasarili at pera-pera lang. Kapag nagkatotoo ang hinala ko, babalik ako at sasabihin sa mundo na huwag magtiwala sa kanilang mga ngiti. Bumaba ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang nagkikislapang mga ilaw ng malaking syudad, pero sa isip ko, mga huwad na ilaw lang iyon na nang-engganyo sa mga turista. Nagsigawan ang mga gulong ng eroplano habang dumadapo sa lupa. Nagbuntong hininga ako. Nagsisimula na ang biyaheng magpapatunay sa paniniwala ko. Pagkatapos kong dumaan sa immigration na mabagal, masikip at mainit, hinila ko ang maliit kong bagahe palabas. Mainit at maalinsangan ang hangin na humampas sa mukha ko. Amoy usok ng sasakyan na hinaluan ng amoy street food ang sumalubong sa akin. Napakunot ang noo ko. Ano ito? Bakit ang dumi-dumi? Sa Paris, malinis ang Charles de Gaulle Airport, malamig ang hangin, at may mga limousine na sumasalubong. Pero dito, nagkukumpulan ang mga tao, nagkalat ang mga taxi. Naglakad ako papunta sa jeepney stop. Hindi ako sasakay ng mamahaling taxi. Gusto kong patunayan na susubukan akong lokohin ng mga driver dito. Sumakay ako ng isang jeepney na papasok sa lungsod. Siksikan, nakatayo ang mga tao, amoy pawis at amoy adobo ang lumulutang. Naghawak ako sa bakal na rehas, malagkit ang kamay ko. Sa tabi ko, may isang lola na may puting buhok na nakangiti sa akin. May sinabi siya sa Tagalog, pero umiling ako dahil hindi ko naintindihan. Ngumiti siya ng mas malawak at inabot sa akin ang isang boteng tubig. Tiningnan ko ang bote, luma na at medyo maulap ang tubig sa loob. Sa isip ko, baka ibebenta niya ito sa akin ng mahal, pero wala siyang sinabi tungkol sa pera. Ngumiti lang siya at inabot ito. Kinuha ko ito nang nagdadalawang isip, binuksan at uminom, malamig at nakakabawas ng uhaw. Pero naisip ko, isa lang itong taktika. Ngumingiti ang mga Pilipino para humanga tayo at saka tayo lolokohin sa huli. Mabagal na umandar ang jeepney sa gitna ng matinding traffic sa Maynila. Ano ba ito? Libu-libong sasakyan ang nakahinto ng ilang oras. Usok ang lumalabas. Malakas ang busina. Nagreklamo ako sa isip ko. Impyerno ito. Sa Paris, maayos ang trapiko, mabilis ang subway. Pero dito, nakangiti pa rin ang mga driver at kumakaway sa isa't isa. Nakita ko ang driver sa katabing sasakyan, nakabukas ang musika at kumakanta. Ngumiti siya sa akin sa salamin. Napakunot ang noo ko. Bakit sila nakangiti sa gitna ng ganitong traffic? Walang kabuluhan. Huminto ang jeepney sa isang stop malapit sa isang palengke. Bumaba ako, pagod ang mga binti ko. Pumasok ako sa palengke. Sunod-sunod ang mga stall ng pagkain. Amoy matapang na mga panimpla na hinaluan ng amoy ng piniritong mantika. Basang-basa ang sahig, may mga nakakalat na gulay at basura. Napatapak ako sa isang malagkit na bagay. Naisip ko, ang dumi talaga.
Paanong nakakapagbenta ang mga tao rito ng pagkain sa sahig? Naglakad ako sa isang karinderya. Isang babae ang mabilis na nag-eempake ng adobo at kanin para sa isang customer. Ngumiti siya sa customer na isang dayuhang turista. Nagbayad ang turista at ngumiti pabalik. Sa isip ko, negosyo lang iyan. Gutom na ako. Pumunta ako sa isang stall at umorder ng chicken inasal na may kanin. Napakamura, 40 pesos lang. Nagbayad ako. Ngumiti ng malawak ang tindera at inabot ang plato. Napakabango ng inasal. Kumagat ako. Hindi ka panipaniwalang masarap. Pero naisip ko pa rin na binalutan lang iyon ng MSG para lokohin ang dila ko. Natapos akong kumain at nagpatuloy sa paglalakad. Palubog na ang araw. Sumikat ang kulay kahel na liwanag sa palengke. Masigla pa rin ang mga tao. May mga batang naglalaro. Naririnig ang tawanan. Bigla akong nalungkot. Sa Paris, nakakain ako sa Michelin star na mga restaurant pero hindi ako nakaramdam ng ganito. Naghanap ako ng upuan at naupo sa isang lumang bangko sa tabi ng kalsada. Sa tabi ko, may isang lolo na nagbebenta ng buko juice. Ngumiti siya sa akin. "Buko juice, sir?" sabi niya sa putol-putol na Ingles. Umiling ako. Hindi siya sumuko. Pumili siya ng isang buko at kinayas ito. "Libre po," sabi niya habang inabot sa akin ang isang baso. Tiningnan ko siya. Bakit libre? Ano ang kailangan niya? Kinuha ko ito at ininom. Matamis, malamig at nakakawala ng uhaw. Tumango ako bilang pasasalamat. Ngumiti siya ng malawak. Ang ngiti na iyon ay tila totoo. Pero nagduda pa rin ako. Dito ako matutulog sa isang murang capsule hostel na nabook ko sa isang app. Naglakad ako sa isang madilim na eskinita. Malamlam ang mga ilaw sa kalsada. Narinig ko ang tahol ng aso. Naisip ko, delikado ito. Pero may grupo ng mga kabataan ang dumaan at ngumiti. "Magandang gabi, sir," bati nila. Tumango ako. Nakarating ako sa capsule hostel. Maliit, makipot ang kwarto, matigas ang kama. Humiga ako at tumingin sa kisame. Lumipas ang arawan. Wala pa akong nakikita na espesyal, maliban sa dumi, gulo at mga ngiti na sa tingin ko ay huwad. Bukas, magpapatuloy ako sa paglalakbay. Papatunayan ko ang aking punto. Pero sa kaibuturan ng aking puso, may nararamdaman na akong kakaiba. Mula sa labas, naririnig ko ang ingay ng mga sasakyan. Amoy ng pagkain ang lumulutang. Nakatulog ako ng puno ng pagdududa. Ayaw kong maniwala sa nakita ko. Anong kabaliwan ba ang nangyayari? Nagsimula ang araw 2 sa Maynila sa tunog ng manok na tumilaok sa malayo. Nagising ako sa makipot na kapsul, pagod ang katawan, matigas ang kama. Bumangon ako at naghilamos gamit ang malamig na tubig mula sa maliit na gripo. Sinasalamin ng salamin ang aking mukha na may kulubot. Nagsuot ako ng luma kong damit at lumabas ng hostel. Tahimik pa ang kalsada. Nagsisimula pa lang magising ang mga tao. Amoy kape ang lumulutang mula sa mga stall sa kalsada. Sinundan ko ang amoy na iyon. Isang maliit na karinderya sa kalsada, mga plastik na mesa, at mga lumang upuan. Isang babae sa katamtamang edad ang nagtitimpla ng kape. Ngumiti siya sa akin. "Kape barako, sir?" Tumango ako. Nagtimpla siya ng isang tasa at inilapag sa harap ko. 20 pesos lang ang presyo. Nagbayad ako. Mainit at mabango ang kape. Sumipsip ako. Mapait pero malinamnam. Sa tabi ko, may isang binata na kumakain ng pandesal at longganisa. Ngumiti siya sa akin. "Masarap ba, sir?" Tumango ako. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa Ingles. "Ako si Eman. Nagtatrabaho ako malapit dito." Nagpakilala ako bilang isang turista mula sa Pransya. Ngumiti siya ng malawak. "Mabuhay po kayo. Mainit sa Maynila, pero masaya." Naisip ko, baka sinasabi niya lang iyon para mag-alok ng dagdag. Pero tumayo siya, nagbayad, at kumaway. Wala siyang inalok na dagdag. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngayon, pupunta ako sa isang malaking flea market. Sumakay ako ng jeepney ulit. Lumang sasakyan, maingay ang makina. Siksikan ng mga tao. Nakatayo ako, nakahawak sa rehas. Huminto ulit ako sa gitna ng traffic. Maynila, araw-araw ba ay ganito ang traffic? Usok ang lumalabas. Napaubo ako. Sa tabi ko, may isang maliit na bata na nakatayo kasama ang kanyang ina. Tiningnan niya ako ng malalaking mata at ngumiti.
Inabutan niya ako ng isang candy. Kinuha ko ito, matamis at maasim. Ngumiti ang nanay ng bata. Pasensya na po, mahilig lang siyang magbigay sa ibang tao. Ngumiti ako pabalik nang hindi ko namamalayan. Naipit sa trapik ng halos isang oras pero hindi nagreklamo ang mga tao sa jeepney. May nagbukas ng musika sa kanilang telepono, nagtawanan. Naisip ko, walang kabuluhan. Sa Paris, magagalit ang mga tao kapag ganito ang traffic. Pero dito, nakangiti sila. Huminto ang jeepney sa palengke. Bumaba ako. Masigla ang flea market. Sunod-sunod ang mga stall, damit, pagkain, mga second-hand na gamit. Basang-basa ang sahig. Nagkalat ang basura. Amoy matapang na mga panimpla na hinaluan ng amoy pawis. Naglakad ako sa mga stall ng prutas. Mabango ang mga hinog na mangga at pinya. Nakangiti ng malawak ang tindera habang tumatawag ng mga customer. Bumili ako ng isang supot ng pinya. Napakamura, binalatan niya at nilagyan ng chili salt. Kumagat ako, matamis at makatas, pero madumi ang sahig. Naisip ko, hindi malinis ang pagkain dito. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakita ko ang isang batang pulubi na nakaupo sa gilid ng kalsada. Maliit na bata, magulo ang buhok. Inabot niya sa akin ang kanyang lata. Malungkot ang mga mata niya, pero nakangiti siya. Tiningnan ko siya. Sa Paris, nakasimangot ang mga batang pulubi, pero nakangiti ang batang ito. Kinuha ko ang 10 pesos at inilagay sa lata. Ngumiti siya ng malawak. Salamat po. At tumakbo siya papunta sa isang stall malapit doon at bumili ng tinapay. Ibinahagi niya sa ibang mga bata. Naguluhan ako. Bakit niya ibinahagi? Wala na siyang masyadong pera. Sinundan ko siya ng patago. Nakita ko siyang nagbigay ng tinapay sa isang mas maliit na bata. Niyakap siya ng bata habang nakangiti. May naramdaman akong kakaiba sa dibdib ko, pero umiling ako. Siguro, isa lang itong palabas. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hapon na, kumulimlim ang langit. Naglakad ako sa isang maliit na eskinita para mag-shortcut. Biglang bumuhos ang ulan. Malakas ang ulan sa tropiko. Tumakbo ako para maghanap ng silungan, pero nabasa ako. Putik ang sapatos ko. Tumayo ako sa ilalim ng bubong ng isang lumang bahay. Sa tabi ko, may isang maliit na lomi house. Ang may-ari, isang lalaki sa katamtamang edad, ay mabilis na tumakbo palabas at inabutan ako ng payong. Silong po muna kayo, sabi niya. Kinuha ko ang payong. Inanyayahan niya ako sa maliit, makipot, pero malinis na lomi house. May lumang wooden na mesa. Inabutan niya ako ng tuwalya para magpunas at kumuha ng isang mangkok ng lomi. Kumain po muna kayo, gutom na kayo, sabi niya. Tiningnan ko ang mangkok ng lomi. Mainit na sabaw na may amoy ng panimpla, malambot na noodles, malalaking hiwa ng baboy. Nag-alinlangan ako. Magkano? Ngumiti siya. Libre sir, bumabagyo eh. Kumain ako at nakalimutan ko ang sarili ko. Napakasarap ng lasa, malakas pa rin ang ulan. Nakipag-usap ako sa kanya. Siya si Mang Julio, nagbebenta na ng lomi sa loob ng 20 taon. Bakit niyo po binibigay ng libre? Tanong ko. Ngumiti siya. Nakita ko po kayong basang-basa, kawawa naman. Naisip ko, siguro umaasa siya ng tip. Pero nang matapos akong kumain, wala siyang sinabi tungkol sa pera. Tumayo ako at inabutan siya ng 100 pesos. Umiling siya. Huwag na po sir, bumalik na lang po kayo para kumain sa susunod. Naguluhan ako. Nag-umpisa nang humina ang ulan. Binalik ko ang payong at umalis. Nag-umpisa nang magulo ang isip ko. Bakit hindi siya tumanggap ng pera? Sa Pransya, lahat ay may presyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hapon na. Bumalik ako sa palengke kanina. Gutom ulit ako. Pumunta ako sa karinderya ni Aling Susan. Nakangiti niya akong tinanggap. Bumalik kayo sir? Tumango ako. Mabilis siyang naghanda ng pagkain para sa akin. Masarap ang lasa. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga taong nag-uusap. Tumawa sila ng malakas. Nagbahagi sila ng pagkain. Tiningnan ko, isa sa kanila ang batang pulubi kaninang umaga. Nakaupo siya kasama nila, nakangiti ng malawak. Naisip ko, ano ito? Paano ito nangyari? Nagumpisa nang magsara ang palengke. Naglakad ako pabalik. Mabigat ang backpack ko. Sa loob, may passport,
cash at ang nag-iisa kong larawan ng aking dating asawa. Palagi kong daladala ang larawan na iyon, ang nag-iisang bagay na hindi ko hinayaang hawakan ng iba. Naglakad ako sa isang madilim na eskinita. Biglang may anino na sumunggab sa akin, hinablot ang bag ko. Napasigaw ako, pero tumakbo siya palayo. Nawala ang bag ko. Tumayo ako ng nanginginig. Nawala ang passport, larawan, pera lahat. Napaupo ako sa gitna ng eskinita. Umulan ulit. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa larawan na iyon. Ang asawa kong umalis sa akin ang nag-iisang larawan na natitira. Umiyak ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, may mga taong dumaan, tiningnan ako, pero walang tumulong. Naisip ko, tapos na. Napatunayan ko na ang mga Pilipino ay masama. Masama, masama. Huwad ng ngiti. Mas lumakas ang ulan. Bumaha ang tubig sa kalsada. Nakatayo ako ng basang-basa, wala akong dala. Nawala ang bag ko kasama ang lahat. Passport, pera, at ang larawan ng aking asawa. Napaupo ako sa basang lupa. Tumulo ang luha ko na hinaluan ng ulan. Napahagulgul ako. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Huling iyak ko noong namatay ang nanay ko. Pagkatapos noon, nagtayo ako ng pader na ginto sa paligid ko. Wala nang makakapagpahina sa akin. Pero ngayong gabi, gumuho iyon. Naisip ko, tapos na. Pinatunayan na ng Pilipinas ang aking hinala. Magnanakaw, masamang tao, huwad ng ngiti. Babalik ako sa Pransya at sasabihin sa mundo na tama ako. Pero sa kaibuturan ng puso ko, nasasaktan ako dahil sa larawan na iyon ang larawan ng asawa kong umalis sa akin dahil masyado akong malamig. Ang nag-iisang larawan na tinago ko para paalalahanan ang sarili ko ay nawala. Tumayo ako ng dahan-dahan. Matigas ang mga binti ko. Naglakad ako ng paliko-liko sa eskinita. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Malayo pa ang capsule hostel. Wala na akong pera para sa pamasahe. Nakita ko ang mga ilaw mula sa palengke na nagsasara na. Malamlam ang mga ilaw. Nagliligpit ang mga tao. Naglakad ako papasok. Nakita ako ni Aling Susan, ang nagtitinda ng karinderya kanina. Napakunot ang noo niya. Ano po ang nangyari, Lolo? Bakit po kayo basang-basa? Nagkuwento ako sa kanya, sa putol-putol na Ingles. Ninanakaw ang bag ko. Lumaki ang mga mata niya. Aba, kawawa naman. Tinawag niya ang mga tao sa tabi niya. Mabilis na tumakbo ang crew ng karinderya papunta sa akin. Si June, isang payat na binata. Ako po si June, matutulungan ko po kayo, sabi niya. Nagtanong siya ng mga detalye. Sinabi ko ang hitsura ng magnanakaw, isang mataas na anino na nakahudi. Tumango si June. Sandali lang po, sabi niya. Tumakbo siya at sinabihan ang ibang mga stall. Wala pang 5 minuto, nagtipon-tipon ang isang grupo ng mga tao. Si Mang Julio, ang nagtitinda ng lomi. Si Ben, ang tricycle driver. Ang tindera, ng gulay. Nag-usap sila ng mabilis sa Tagalog at naghiwa-hiwalay. Nakatayo ako ng naguguluhan. Bakit sila tumutulong? Hindi nila ako kilala. Isa lang akong dayuhan, basang-basa. Inabutan ako ni Aling Susan ng tuwalya. Magpunas po muna kayo. Kumuha siya ng isang mangkok ng lomi para sa akin. Kumain po muna kayo. Gutom na kayo. Kumain ako. Maanghang, maalat, maasim. Tumulo ulit ang luha ko. Hindi dahil sa anghang, kundi dahil sa kalituhan. Bakit sila tumutulong nang hindi ako kilala? Sa Paris, kung nanakawan ka, maglalakad lang ang mga tao. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay tawagin ang pulis. Pero dito, sila mismo ang kumikilos. Umulan pa rin. Tumayo ako at naghintay sa ilalim ng bubong. Tumakbo pabalik si June. Nakita na po namin. Nasa kabilang eskinita po ang magnanakaw. Pinamunuan niya ako. Sumunod ang grupo ng mga tao. 2003 tricycle ang sumunod. Tumakbo kami sa ulan. Nakarating kami sa isang liblib na eskinita. Nakita namin ang magnanakaw na nakaupo sa ilalim ng puno, lasing. Ang bag ko ay nakalagay sa tabi niya. Nilapitan siya ni June. Nanginginig ang magnanakaw. Binalik niya ang bag. Pasensya na po. Lasing lang ako, sabi niya. Hindi siya sinaktan o sinigawan ni June. Sinabi lang, huwag mo na ulit gagawin yan. Tumango ang magnanakaw at tumakbo palayo. Kinuha ko ang bag, binuksan ko. Kumpleto ang lahat. Passport, pera,
larawan. Niyakap ko ng mahigpit ang larawan. Humagulgol ako. Napaupo ako sa gitna ng ulan at umiyak ng malakas. Yumuko si June at niyakap ang balikat ko. Ayos lang po, sir. Tumayo ang grupo ng mga tao sa paligid ko. Nakangiti. Inabutan ako ni Mang Julio ng isang boteng tubig. Inom po muna kayo. Uminom ako. Malamig ang tubig sa lalamunan ko. Tiningnan ko ang kanilang mga mukha. Ang mga ngiti ay totoo. Walang nagtanong ng pera, walang naglitrato, ngiti lang, mas lumakas ang iyak ko. Gumuho ang luma kong paniniwala. Akala ko pera-pera lang ang mga Pilipino, pero ngayong gabi, binalik nila ang lahat sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Tumayo ako at niyakap si June. Salamat, ngumiti siya. Wala po iyan sir, nagtutulungan po tayo. Sinamahan nila ako pabalik sa palengke. Nagbigay sa akin si Aling Susan ng pautang para sa pamasahe. Bayaran niyo na lang po sa susunod. Umiling ako. Ibinigay ko sana sa kanya agad pero hindi niya tinanggap. Ibalik niyo na lang po sa susunod na kakain kayo. Naglakad ako pabalik sa hostel. Tumigil na ang ulan. Nagkislapan ng mga bituin sa langit. Pumasok ako. Niyakap ko ang larawan ng aking asawa. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko ang mga ngiti na iyon. Pagkagising ko kinabukasan, magaan ang pakiramdam ko. Naguluhan pa rin ako. Nagsisimula na ang araw 3. Magpapatuloy ako sa paglalakbay. Pero ngayon, nagumpisa na akong magduda sa sarili ko. Ang ngiti na akala ko ay huwad, baka totoo. Ayaw kong maniwala sa nakikita ko. Paanong nangyari ito? Ang araw 2 ng biyahe. Pagkatapos ng gabi kung saan ako umiyak sa gitna ng palengke, nagising ako sa makipot na capsule ulit. Pero ngayon, magaan ang puso ko. Sumikat ang araw sa maliit na bintana. Narinig ko ang kanta ng kalapati sa labas. Tumayo ako, naghilamos. Tiningnan ko ang salamin. Mukhang masigla ang mukha ko kaysa kahapon. Nagsuot ako ng luma kong damit at lumabas. Ngayon, mag-explore pa ako. Pinapatunayan ko pa rin ang sarili ko. Pero nag-umpisa ng mag-alinlangan ang kaibuturan ng puso ko. Sumakay ako ng jeepney ulit. Papunta sa labas ng lungsod. Gusto kong makita ang totoong buhay ng mga tao rito, hindi lang ang tourist market. Umandar ang jeepney palabas ng lungsod, mas kaunti na ang traffic. Nakita ko ang sunod-sunod na lumang wooden na bahay. May mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Ngumiti sila at kumaway sa jeepney. Ngumiti ako pabalik nang hindi ko namamalayan. Huminto ang jeepney sa isang stop malapit sa isang barangay sa tabi ng kanal. Bumaba ako. Naglakad ako sa makipot na daanan, maulap ang tubig sa kanal, may mga nakalutang na basura, matapang ang amoy ng putik, napakunot ang noo ko. Ang dumi talaga, bakit hindi nila nililinis? Sa Pransya, malinis ang Seine River. Pero dito, nakangiti at nagbabatian pa rin ang mga tao. Naglakad ako sa isang wooden na bahay na mataas ang pagkakatayo. Isang maliit na bata ang tumakbo palabas, may hawak siyang bulaklak. Inabot niya sa akin, para po sa inyo lolo, kinuha ko. Sariwang kulay rosas na bulaklak. Tinanong ko kung bakit niya binigay. Ngumiti siya. Maganda po. At tumakbo siya pabalik sa bahay. Sumilip ang nanay niya at ngumiti rin. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang hawak ang bulaklak. May kakaiba akong naramdaman. Nakarating ako sa isang maliit na playground. Naglalaro ang mga bata ng basketball gamit ang isang lumang bola. Basag ang lupa. Maalikabok. Pero malakas ang tawanan ng mga bata. Tumayo ako at nanood. May isang bata na sumablay sa sipa. Gumulong ang bola papunta sa akin. Sinipa ko pabalik. Naghiyawan ang mga bata. Ang galing mo lolo. Inanyayahan nila akong maglaro. Nag-alinlangan ako pero sa huli pumayag ako. Tumakbo ako kasunod ng bola. Basang-basa ako ng pawis. Pagod ang mga binti ko pero masaya. Tumawa ang mga bata nang madapa ako. Tinulungan nila akong tumayo. Ayos lang lolo. Ngumiti ako. Ang tagal ko nang hindi naglalaro ng ganito. Mula noong maliit pa ang anak ko. Pagkatapos maglaro, sinundo ang mga bata ng kanilang mga magulang. Nagpasalamat sila sa akin nang nakangiti. Inanyayahan nila akong kumain sa kanilang maliit na wooden na bahay, lumang wooden na sahig, pero malinis. Nakalagay sa mababang mesa ang simpleng pagkain, sinigang, ginisang gulay, tortang itlog,
Napakabango ng amoy. Kumain ako ng masarap na pagkaing bahay. Nagtanong sila tungkol sa Pransya. Nagkuwento ako. Nakalaki ang kanilang mga mata. Ang ganda pala sa Paris. Pero ngumiti sila. Pero mas maganda dito, may kapitbahay. Naisip ko, sa Paris, halos hindi namin kilala ang aming mga kapitbahay. Pagkatapos kumain, tumayo ako. Inabutan nila ako ng pera. Pahiram po muna, gamitin niyo muna. Umiling ako. Hindi na po, pero isiniksik nila sa kamay ko. Bayaran niyo na lang po sa susunod. Kinuha ko. Uminit ang puso ko. Naglakad ako pabalik. Hapon na. Pumunta ako sa isang simbahan malapit. Maliit na simbahan sa tabi ng kanal. Nagdarasal ang pari. Tumunog ang kampana. Amoy insenso ang lumulutang. Pumasok ako at umupo. Isang pari ang ngumiti sa akin at nagtanong sa Ingles. Saan po kayo galing? Nagkuwento ako. Tumango siya. Ang kalungkutan ay galing sa puso. Nanahimik ako. Binigyan niya ako ng basbas. Nagmano ako at lumabas ng payapa. Hapon na. Bumalik ako sa lungsod. Ngayong gabi, matindi ulit ang traffic. Pero ngayon, hindi na ako nagrereklamo. Tiningnan ko ang mga tao sa paligid ko. Ngumiti sila. Nag-usap. Nagbahagi ng merienda. Binigyan ako ng candy ng isang bata sa tabi ko. Matamis at maasim. Ngumiti ako pabalik. Nang gabing iyon, natulog ako sa capsule at inisip ang araw na ito. Ang mga bata na nagbahagi. Ang pamilya na nag-imbita sa akin kumain. Ang pari na nagbigay ng basbas. Ang mga ngiti na iyon ay totoo. Nag-umpisa akong magduda ng husto sa sarili ko. Bukas, araw 3, ano pa ang makikita ko? Nakatulog ako kasama ang bulaklak sa tabi ng unan ko. Amoy mabango. Ayaw kong maniwala sa nakikita ko. Baka nagkamali ako mula pa sa simula. Araw 3. Nagising ako bago magtilaok ang manok. Sumikat ang araw sa makipot na siwang. Bumangon ako ng masigla. Ang bulaklak kahapon ay nakalagay pa rin sa tabi ng unan ko. May amoy mabango. Ngumiti ako sa salamin. Ngayon, mag-explore pa ako. Gusto kong makita ang kabilang mukha ng Maynila. Sumakay ako ng LRT, MRT. Mas malinis ang istasyon kaysa sa inaasahan ko. Makintab ang sahig. Malinaw ang mga karatula. Nagmamadali ang mga tao pero maayos. Walang nagtutulakan. Tumayo ako, nakahawak sa rehas. Sa tabi ko, may isang babaeng naka-business attire. May hawak siyang kape. Ngumiti siya sa akin. Mabilis na umandar ang tren sa ilalim ng lupa. Malamig. Bumaba ako sa isang istasyon sa gitna ng lungsod. Lumabas ako. Business district. Sunod-sunod ang matataas na gusali. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa salamin. Mabilis maglakad ang mga taong nakasuit. Naglakad ako kasunod. Nakita ko ang karatula ng isang mamahaling coffee shop. Pumasok ako. Umorder ako ng espresso. Mas mahal pa kaysa sa Pransya. Sumipsip ako. Mapait, malinamnam. Pero sa isip ko, naaalala ko ang kape sa kalsada kahapon. Mura, pero tunay na mabango at tapat. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pumasok ako sa isang maliit na eskinita sa tabi ng matataas na gusali. May Filipino food house sa eskinita. Kumakain ng tanghalian ang mga construction worker. Ngumiti sila at bumati sa akin. Maupo po kayo, Lolo. Kain po tayo. Pumayag ako. Nagbigay sila sa akin ng sinigang at kanin. Maanghang at mainit ang sinigang. Pinawisan ako ng husto, pero tumawa sila. Maanghang po ba, Lolo? Ngumiti ako. Maanghang, pero masarap. Nagkuwento sila tungkol sa kanilang trabaho, ang pagtatayo ng matataas na gusali. Pagod, pero ipinagmamalaki nila. Ito po ang pinakamataas na gusali sa Maynila. Tiningnan ko ang gusali sa labas. Napakataas. Pero sila, ang mga nagtayo, ay ordinaryong tao. Pagkatapos kumain, tumayo ako. Inabutan nila ako ng pamasahe. Umiling ako. Ngumiti sila. Kayo na lang po ang maglibre sa susunod. Naglakad ako palabas. Hapon na, kumulimlim ulit ang langit. Naglakad ako sa isang liblib na eskinita para mag-shortcut. Biglang may motorsiklo na humarurot. Nadapa ako. Nadugo ang tuhod ko. Masakit. Sumigaw ako. Nakaupo ako. Hawak ang tuhod ko. Dumugo ang pantalon ko. May mga taong dumaan. Tiningnan ako. Pero may isang binata na nagpark ng kanyang motorsiklo. Nadapa po kayo?
Bumaba siya at tinulungan akong tumayo. Siya si Ray, delivery driver. Dadalahin ko po kayo sa klinik malapit, sabi niya. Nag-alinlangan ako. Wala akong pera, pero ngumiti siya. Libre po iyan. Ako na ang bahala. Dinala niya ako sa kanyang motorsiklo. Humampas ang hangin sa mukha ko. Masakit, pero gumaan ang pakiramdam ko. Nakarating kami sa isang maliit na klinik. Sinuri ng female doctor ang sugat. Hindi malalim, pero kailangan tahiin ng 2003 tahi. Tinahi niya. Ininiksyon ako. Nagtiis ako. Nakatayo si Ray sa labas at naghihintay. Pagkatapos, inabot sa akin ng doktor ang resibo. Hindi mahal ang presyo. Kinuha ko ang pera, pero si Ray ang nagbayad. Ako na po, sabi niya. Naguluhan ako. Bakit? Ngumiti siya. Kawawa po kayong makita na nadapa. Ngumiti rin ang doktor. Nagkakaisa po ang mga Pilipino. Kinuha ko ang gamot. Uminit ang puso ko. Naglakad kami palabas. Dinala ako ni Ray pabalik. Sa daan, nagkuwento siya. Nadapa rin po ako dati noong bata pa ako. May tumulong din po sa akin. Tahimik akong nakinig. Ibinaba niya ako sa hostel. Magpagaling po kayo, sir. Inabutan ko siya ng pera. Umiling siya. Hindi na po. At umalis siya. Nakatayo ako at pinanood siyang umalis. Naiiyak ako. Bakit sila tumutulong ng walang hinihintay na kapalit? Sa Pransya, kung nadapa ka, tatawagin ang ambulance at sisingilin ka. Pero dito, libre. Pumasok ako sa kwarto. Masakit ang tuhod ko, pero mainit ang puso ko. Hapon na. Naglakad ako papunta sa palengke malapit. Nakita ako ni Aling Susan. Kumusta na po ang tuhod niyo? Nagkuwento ako. Nagbigay siya sa akin ng sinigang. Libre po. Magpagaling po kayo. Kumain ako, pamilyar ang lasa. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga taong nag-uusap. Narinig ko ang mga kwento ng pagtutulungan. Nanginginig ang puso ko habang nakikinig. Nang gabing iyon, natulog ako at inisip ang araw 3. Mas marami akong nakitang kabaitan. Nadapa ako, pero may tumulong sa akin. Nag-uumpisa na akong magbago. Bukas, ano pa ang makikita ko? Nakatulog ako ng nakangiti. Paanong nangyari ito? Baka nagkamali ako mula pa sa simula. Araw 4. Nagising ako ng masakit ang tuhod, pero mas masaya ang puso ko kaysa dati. Masakit pa rin ang sugat, pero binendahan ko ng binigay ng doktor. Naglakad ako ng patalon-talon palabas ng hostel. Ngayon, pupunta ako sa isang hindi inaasahang lugar. Sumakay ako ng jeepney papunta sa lumang bahagi ng lungsod. Isang lugar na may mga bahay na wooden, maliliit na kanal, at isang floating market. Mabagal na umandar ang jeepney sa tulay. Maulap ang tubig sa kanal pero may mga isdang lumalangoy. May mga batang nagtatalon sa tubig. Ngumiti sila at kumaway. Bumaba ako sa stop malapit sa floating market. Mga bangka na nagbebenta ng prutas, pagkain, at souvenirs. Amoy ng panimpla na hinaluan ng amoy ng tubig sa kanal. Napakunot ang noo ko ng bahagya. Madumi ang tubig pero nakangiti pa rin ang mga tao. Sumakay ako sa isang bangka. Ang nagpapabangka ay isang matandang lalaki. Ngumiti siya ng puti ang mga ngipin. Saan po kayo pupunta, Lolo? Sinabi kong mamamasyal lang ako. Mabagal siyang nagpabangka. Nagkuwento siya tungkol sa market luma na raw. Nakalutang ang bangka sa tabi ng mga bahay sa tabi ng tubig. May mga batang naglalaro sa wooden na tulay. Isang matandang babae ang naglalaba sa tabi ng kanal. Ngumiti siya sa akin. Pinahinto ng lolo ang bangka sa isang karinderya sa bangka. Kumain po tayo, Lolo? Tumango ako. Mainit na sinigang ang dumating. Mabango ang sabaw. Malambot ang karne. Nakalimutan ko ang sakit ng tuhod ko habang kumakain. Napakasarap. Hindi na siningil ang lolo. Kasama na po sa fee ng pagpapabangka. Ngumiti ako. Pagkatapos kumain, bumaba ako sa bangka. Naglakad ako ng patalon-talon sa wooden na daanan. Nakita ko ang mga stall ng second-hand na gamit, lumang libro at mga antique. Huminto ako sa isang stall. Isang lola ang nagbebenta ng mga lumang larawan. Tiningnan ko ang mga lumang larawan ng Maynila noong araw. Mababa ang mga gusali, putik ang kalsada, pero nakangiti ang mga tao. Ngumiti ang lola. Gusto niyo po ang larawan? Tumango ako. Pumili ako ng isa. Isang larawan ng pamilyang Pilipino na nakangiti sa harap ng kanilang wooden na bahay. Mura lang ang presyo. Nagbayad ako at nagtanong,
Bakit po ang hilig ng mga Pilipino ngumiti? Tumawa ang lola. Ngumiti po tayo. Para maging masaya ang buhay. Ngumiti ako pabalik. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hapon na. Sumikat ang araw. Kuminang ang tubig sa kanal. Napagod ako. Umupo ako sa ilalim ng isang malaking puno. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga batang nagpapalipad ng saranggola. Lumipad ng mataas ang makukulay na saranggola. May isang bata na naputol ang saranggola. Umiyak siya. Tumayo ako at tinulungan siyang itali ang bagong tali. Ngumiti ang bata. Salamat lolo, at inanyayahan niya akong maglaro. Pumayag ako. Tumakbo ako kasunod ng saranggola. Masakit ang tuhod ko, pero masaya. Malamig ang hangin. Lumipad ng mataas ang saranggola. Naghiyawan ang mga bata. Pagkatapos maglaro, sinundo ang mga bata ng kanilang ama. Nagpasalamat siya sa akin at ngumiti. Inanyayahan niya akong uminom ng buko juice. Sariwang buko, malamig. Nagtanong siya tungkol sa Pransya. Nagkuwento ako. Gusto kong pumunta sa Paris, pero mas maganda dito. May pamilya, sabi niya. Tumango ako. Hapon na. Bumalik ako sa lungsod. Sumakay ako ng jeepney. Matindi ulit ang traffic, pero nakangiti ako. Sa tabi ko, may isang binata na may hawak na kahon. Inabutan niya ako ng tinapay. Kain po tayo? Matamis na Filipino bread. Kinuha ko. Nag-usap kami. Siya si Eric, nagtatrabaho sa pabrika. Pagod, pero sapat para sa pamilya niya. Nakikinig ako. Uminit ang puso ko. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hostel. Nakaupo ako at tiningnan ang larawan ng pamilya na binili ko. Nakangiti sila. Naisip ko ang anak ko. Ang tagal ko nang hindi siya kinokontak. Kinuha ko ang luma kong telepono pero walang signal. Bukas, hahanap ako ng paraan. Nakatulog ako. Napanaginipan ko ang saranggola na lumilipad ng mataas at ang mga ngiti. Lumipas ang araw 4. Nakita ko ang simpleng kabaitan mula sa mga ordinaryong tao. Nag-uumpisa na akong magbago pero may naghihintay pa sa akin. Malapit na ang climax. Nakatulog ako. Paanong nangyari ito? Ang araw 4 ng biyahe. Pagkatapos ng araw ng saranggola at mga ngiti sa tabi ng kanal, natulog ako ng may masayang puso. Pero hating gabi, nagulat ako. Bumuhos ang ulan ng napakalakas. Malakas ang kulog at kidlat. Nanginginig ang bintana dahil sa malakas na hangin. Bumangon ako at tumingin sa labas. Baha sa kalsada. Nawala ang kuryente. Naisip ko, ano ito? Araw-araw bang baha sa Maynila? Nabasa ko dati ang balita tungkol sa gulo at hirap dahil sa baha. Ngumiti ako nang may pag-uyam sa isip ko. Ito ang katotohanan. Mawawala ang mga ngiti na iyon kapag may problema. Sinubukan kong matulog ulit pero hindi tumigil ang ingay ng ulan. Madaling araw. Umuulan pa rin. Naglakad ako ng patalon-talon palabas. Baha ang kalsada sa harap ng hostel hanggang sa bukong-bukong. Nakalutang ang mga basura. Mahaba ang traffic jam. Nakatayo ang mga taong naghihintay ng jeepney, basang-basa. Naisip ko, malamang, masama ang araw na ito. Naglakad ako sa baha. Putik ang sapatos ko. Pumunta ako sa palengke malapit. Bukas pa rin ang palengke, pero basang-basa ang mga stall. Nagtitinda ang mga tao sa ilalim ng payong. Nakita ako ni Aling Susan at ngumiti ng malawak. Bumalik kayo, Lolo. Nagbigay siya sa akin ng sinigang. Kain po muna. Baha eh. Kumain ako sa ilalim ng bubong. Basang-basa ako. Nakatulong ang maanghang na lasa para uminit ako. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga taong nag-uusap. Nagkuwento sila tungkol sa baha. Malakas ang baha ngayong taon pero nagtutulungan tayo. Nakikinig ako. Tumawa sila. Hindi sila nagreklamo. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Tumataas ang baha. Nakita ko ang mga batang naglalaro sa tubig. Tumawa ng malakas. Nakatayo ang kanilang mga magulang at nakangiti. Umiling ako. Bakit hindi sila natatakot? Naglakad ako sa eskinita. Biglang may sumigaw. Tulungan niyo. Lumingon ako. Isang lumang wooden na bahay. Mataas ang baha. Isang matandang babae ang nakatayo at sumisigaw. Lumulutang ang mga gamit sa loob ng bahay. Tumakbo ako papasok. Hanggang baywang ang tubig. Napakalamig. Umiyak ang lola. Lumulutang ang mahalaga kong gamit. Nakita ko ang isang wooden box na lumulutang.
Lumang photo album ang laman. Lumang photo album. Kinaya ko ito, umiyak ang lola. Salamat. At mabilis na tumakbo ang mga tao malapit doon. Maraming binata ang tumulong mag-angat ng mga gamit sa mataas na lugar. Tinulungan ng mga babae ang mga bata palabas. Basang-basa ang lahat pero nakangiti. Tulungan po tayo. Nakatayo ako at pinanood silang magtulungan nang hindi sila magkakilala. Walang nagreklamo. Tumataas ang baha. Tumulong ako mag-angat ng gamit. Masakit ang tuhod ko pero hindi ko pinansin. Pagkatapos tumulong, inanyayahan kaming lahat ng lola na kumain sa kanyang bahay. Mataas ang bahay kaya hindi umabot ang baha. Simpleng pagkain, lugaw, itlog na maalat, nilagang gulay. Kumain ako, uminit ako. Nagkuwento ang lola. Araw-araw baha pero kaya naming mabuhay. Nagtanong ako, bakit hindi kayo lumipat? Ngumiti ang lola. Dito po ako pinanganak. May kapitbahay ako. Tumango ang lahat. Nanahimik ako. Sa Pransya, kung baha, maghahabla ang mga tao sa gobyerno. Pero dito, nagtutulungan sila. Hapon na, humina ang ulan. Nagumpisa nang bumaba ang baha. Naglakad ako pabalik. Nakita ko ang mga taong nagtatanggal ng tubig. Naglilinis, ngumiti at nag-usap. Huminto ako sa isang maliit na coffee shop. Inabutan ako ng may-ari ng mainit na kape. Libre po. Baha eh. Uminom ako. Nanginginig ang puso ko. Hapon na. Bumalik ako sa hostel. Umupo ako at nag-isip. Baha, magulo, madumi. Pero nakangiti ang mga Pilipino, nagtutulungan. Hindi mabibili ang ganitong kabaitan ng pera. Kinuha ko ang larawan ng pamilya na binili ko. Nakangiti rin sila. Naisip ko ang anak ko. Bukas, kailangan ko siyang kontakin. Nang gabing iyon, tumigil ang ulan, puno ng bituin ang langit. Nakatulog ako ng mahimbing. Lumipas ang araw 4. Baha, pero puno ang puso ko. Malapit na ang climax. Handa na ako. Anong kabaliwan ba ang nangyayari? Araw 5. Pagkatapos ng gabi ng baha, nagising ako sa sikat ng araw. Basang-basa pa rin ang kalsada, pero nag-uumpisa nang maglinis ang mga tao. Naglakad ako palabas. Masakit pa rin ang tuhod ko, pero matibay ang puso ko. Ngayon, hahanap ako ng paraan para makontak ang anak ko. Naglakad ako sa isang maliit na internet shop malapit sa hostel. Lumang shop, lumang computer. Nakangiti akong tinanggap ng may-ari. Gagamit po ng internet? Tumango ako. Tinuro niya ang isang computer. Libre po ang unang oras. Baha kahapon eh. Ngumiti ako. Umupo ako. Binuksan ko ang luma kong email. Nag-type ako ng liham sa anak ko. Anak, naaalala kita. Nandito ako sa Pilipinas. Nagbago na ako. Pinindot ko ang send. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sasagot siya. 10 taon na ang nakalipas. Lumabas ako sa shop at naglakad-lakad. Nakita ko ang karatula ng isang maliit na ospital. Pumasok ako. Gusto kong ipasuri ang tuhod ko. Sinuri ng matandang male doctor ang sugat. Gumagaling na, pero magpahinga ng marami. Nagbigay siya sa akin ng gamot. Libre po. Matanda na po kayo. Naguluhan ako. Bakit? Ngumiti siya. Kawawa po kayong makita na naglalakad. Kinuha ko ang gamot. Uminit ang puso ko. Hapon na. Pumunta ako sa isang parke malapit. Maliit na parke, malalaking puno. Nagpapahinga ang mga tao. Naglalaro ang mga bata sa swing. Umupo ako sa isang bangko. Sa tabi ko, may isang lolo na nangingisda sa isang maliit na fish pond. Ngumiti siya. Mangisda po tayo? Umiling ako. Inabot niya sa akin ang kanyang fishing rod. Subukan mo. Pumayag ako. Umupo ako. Tahimik. Nagkuwento ang lolo tungkol sa kanyang buhay. Naging mahirap siya, pero may pamilya. Nagkuwento ako tungkol sa sarili ko, pero hindi ko sinabi kung sino ako. Tumango ang lolo. Hindi mabibili ang lahat ng pera. Nanahimik ako. Pagkatapos ng ilang sandali, may maliit na isda ang sumabit sa rod. Tumawa ang lolo. Swerte. At binalik niya ang isda sa pond. Pakawalan mo na. May buhay siya. Ngumiti ako. Hapon na. Bumalik ako sa hostel. Nag-check ako ng email. Sumagot ang anak ko. Tatay, nasaan po kayo? Naaalala po kita. Tumulo ang luha ko. Sumagot ako. Nagkuwento tungkol sa Pilipinas.
Ang kabaitan ng mga tao rito, mabilis siyang sumagot. Gusto ko pong pumunta diyan at hanapin kayo. Ngumiti ako. Puno ang puso ko. Nang gabing iyon, naglakad ako sa palengke. Nakita ako ni Aling Susan. Kumusta na po ang tuhod nyo? Nagkuwento ako tungkol sa anak ko. Ngumiti siya. Masaya po ako para sa inyo. Nagbigay siya sa akin ng sinigang. Libre, kinain ko. Pamilyar ang lasa. Naisip ko. 2 araw na ang nakalipas, nanakaw ako, pero binalik ng mga tao ang lahat. Ngayon, nakontak ko ang anak ko dahil sa kabaitan ng mga Pilipino. Nag-umpisa akong maunawaan ang universal truth. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga taong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit, hindi pera. Nagkaroon ako ng epiphany. Bukas, gagawa ako ng isang malaking desisyon. Nakatulog ako. Napanaginipan ko ang anak ko at ang mga ngiti ng mga Pilipino. Ayaw kong maniwala sa nakikita ko. Araw, 6. Pagsikat ng araw. Pagkatapos ng email ng anak ko kagabi, nagising ako ng may apoy sa puso ko. Halos nawala na ang sakit sa tuhod ko. Tumayo ako sa harap ng capsule at tiningnan ang masiglang kalsada. Ngayon ang turning point. Hindi na ako magpapatunay ng kahit ano. Tatanggapin ko na. Naglakad ako palabas. Sumakay ako ng jeepney papunta sa business district ulit, pero ngayon para maghanap ng public phone. Tinawagan ko ang anak ko gamit ang isang app. Boses niya sa telepono. Tatay, ang linaw ng boses mo. Naiiyak ako. Nandito ako sa Pilipinas, anak. Pumunta ka rito at hanapin ako. Pumayag siya. Mag-book na po ako ng ticket. Ngumiti ako. Nagkislap ang puso ko. Naglakad-lakad ako. Pumasok ako sa lumang parke. Nakaupo ang lolo na nangingisda. Ngumiti siya. Bumalik ka. Nagkuwento ako tungkol sa anak ko. Tumango ang lolo. Mabuti iyan. Mahalaga ang pamilya. Nagtanong ako. May pagsisisi po ba kayo? Ngumiti ang lolo ng malungkot. Meron. Umalis ang anak ko. Pero tinulungan ako ng aking mga kapitbahay. Nakikinig ako. Naintindihan ko. Hapon na. Pumunta ako sa simbahan ulit. Nag-meditate ako. Nakita ako ng pari. Ngayon, mapayapa na ang puso mo, sabi niya. Nagmano ako. Salamat po. Ang kabaitan ay galing sa puso, hindi sa pera. Tumango ako. Malinaw ang epiphany. Tumayo ako. Naglakad palabas ng simbahan. Tumingin ako sa langit. Nagdesisyon ako. Hindi ako babalik sa Pransya nang mag-isa. Magbabago ako. Gagamitin ko ang pera ko para tulungan ang mga tao rito. Hindi para bumili, kundi para magbigay. Naglakad ako papunta sa palengke. Si Aling Susan, si June na tumulong sa akin sa pagnanakaw, si Ray na nagdala sa akin sa klinik. Nagtipon-tipon silang lahat. Ikinuwento ko ang plano ko. Magtatayo ako ng foundation para sa mga mahihirap na bata. Ngumiti sila. Mabuti iyan. Nagbigay ako sa kanila ng pera. Hindi pa utang, kundi bigay. Umiling sila. Wag na po. Pero isiniksik ko sa kanila. Para sa mga bata. Ngumiti sila. Naiyak. Niyakap ako. Hapon na. Bumalik ako sa hostel. Tumawag ako sa lawyer ko sa Pransya. Nag-utos akong ilipat ang ilang bahagi ng pera ko para magtayo ng foundation sa Pilipinas na tinawag kong Tunay na Ngiti. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng liham sa mundo ng negosyo. Hindi mabibili ng pera ang kabutihan. Nakatulog ako ng mahimbing. Bukas ang huling araw. Permanenteng pagbabago. Malinaw ang universal truth. Ang kayamanan ay ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Handa na ako. Paanong nangyari ito? Ang huling araw sa Maynila. Nagising ako bago sumikat ang araw. Nag-iimpake ako ng maliit kong bag. Ngayon, babalik ako sa Pransya, pero hindi na ako ang dating Pierre Laurent. Naglakad ako palabas ng capsule hostel. Basang-basa pa rin ang kalsada mula sa ulan kagabi, pero nag-uumpisa ng magising ang mga tao. Amoy kape. Pumunta ako sa palengke sa huling pagkakataon. Si Aling Susan, si June, si Ray, si Mang Julio, lahat sila ay naghihintay. Ngumiti sila ng malawak. Aalis na po kayo, Lolo? Tumango ako. Niyakap ko silang lahat. Salamat sa pagbabago sa akin. Ngumiti si June. Tunay po lang kaming Pilipino. Nagbigay ako ng pera para sa foundation. Kinuha nila. Tutulungan po namin ang mga bata. Sumakay ako ng taxi papunta sa NAIA.
Sa daan, matindi ulit ang traffic, pero nakangiti ako. Tiningnan ko ang mga tao sa tabi ng kalsada. Ngumiti sila pabalik. Nakarating ako sa malaki at malinis na airport. Nakangiti ang mga staff. Mabuhay po kayo. Dumaan ako sa immigration. Umupo at naghintay na sumakay sa eroplano. Nag-check ako ng email. Nagpadala ng text ang anak ko. Nasa Paris na po ako. Hinihintay ko po kayo. Ngumiti ako. Umalis ang eroplano. Tiningnan ko ang Maynila habang lumiliit. Nagkikislapang mga ilaw, naiiyak ako. Sa unang 3 araw, hinamak ko ang traffic, ang dumi, ang baha. Pero ngumiti ang mga Pilipino. Nagtulungan. Ang climax ay nang nanakawan ako. Binalik nila ang lahat, kasama na ang pananampalataya ko sa sangkatauhan. Nagbago ako. Nakarating ako sa Paris. Malamig ang Charles de Gaulle Airport, pero ang puso ko ay naaalala ang init ng Pilipinas. Naghihintay ang anak ko. Matanda na ako, pero nakangiti. Tatay, niyakap ko siya ng mahigpit. Umiyak ako. Naaalala kita, anak. Umupo kami at nag-usap. Nagkuwento ako tungkol sa Pilipinas. Ang kabaitan, ang mga ngiti. Lumaki ang mga mata niya habang nakikinig. Gusto ko pong pumunta diyan. Tumango ako. Sasamahan kita. Kumalat ang balita. Si Pierre Laurent, ang billionaire, ay nagbago pagkatapos pumunta sa Pilipinas sa loob ng 2 araw, nagbalat kayo bilang backpacker. Umiyak siya dahil sa kabaitan ng mga ordinaryong tao. Nagulat ang French media. Pumunta ang BBC at CNN sa Paris. Nagdaos ako ng press conference. Nakatayo ako sa harap ng mansyon ko. 100 reporter. Dati, naniniwala ako na nabibili ng pera ang lahat. Huminto ako. Naiiyak ako. Pero tinuruan ako ng Pilipinas na hindi mabibili ang kabutihan ng pera. Nagkwento ako tungkol sa traffic pero nakangiti. Baha pero nagtutulungan. Ninakaw pero binalik ang lahat. Umiyak ako sa gitna ng palengke. Tumahimik ang mga reporter at pumalakpak. Inihayag ko ang tunay na Ngiti Foundation. Nag-donate ako ng 5 milyong euros para tulungan ang mga mahihirap na bata sa Pilipinas. Nagulat ang Pransya. Umakyat ang stock ng kumpanya ko pero hindi ko pinansin. Sinabi ko sa board of directors na magbibigay ang kumpanya, hindi lang magbebenta. Nagtatag kami ng mga programa para tulungan ang Pilipinas. Nagpapadala kami ng mga doktor at guro. 1 buwan ang lumipas. Bumalik ako sa Pilipinas. Hindi na ako nagbalat kayo. Private plane ang ginamit ko pero nagsuot ako ng simpleng damit. Kasama ko ang anak ko. Naiya. Naghihintay si June, si Ray, si Aling Susan. Niyakap namin sila. Maligayang pagbabalik lolo. Nagmaneho kami papunta sa barangay. Tumakbo ang mga bata at ngumiti. Ang foundation ay nagtayo ng maliit na paaralan. Nagtuturo ng wika at skills. Nakatayo ako at nanood. Tumulo ang luha ko. Ito ang tunay na kayamanan, ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Ang universal truth. Hindi ang matataas na gusali, kundi ang mga pusong nagkakaugnay. Niyakap ko ang anak ko. Salamat sa Pilipinas. Ngumiti siya. Nagbago ang mundo. Natuto ang Pransya mula sa Pilipinas. Kababa ang loob. Naglathala ako ng libro. Ang ngiti na hindi mabibili. Naging bestseller sa buong mundo. Pero ibinigay ko ang lahat ng kita sa foundation. Bawat taon, bumabalik ako sa Pilipinas. Namumuhay kasama ang mga ordinaryong tao. Kumakain ng sinigang, nangingisda, nagpapalipad ng saranggola. Ang mga ngiti na iyon ang aking mahalagang kayamanan. Ang 10 araw na biyahe ay nagpabago sa buhay ng isang billionaire at nagulat sa mundo. Ang Pilipinas ay hindi dakila dahil sa pera, kundi dahil sa puso. Ako si Pierre Laurent, dati mayabang. Ngayon, mapagpakumbaba. Salamat Pilipinas. Salamat sa tunay na ngiti.